Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Wala. Beka natin. Minahalo. Seven of Wands. Protective ka sa energy mo. Or pwede din nagiging defensive ka. Clarify ko. Yung Seven of Wands. Clarification of Seven of Wands. May protection ka, may depensa ka sa mga evil forces kasi the devil in reverse. Hindi sa evil forces, hindi daw, kundi sa mga manipulation, kasi pwedeng manipulation din to eh. And then sa witchcraft. Pwedeng sa witchcraft. Upright ba to? To the sun. Hindi. May depensa ka or naglagay ka ng depensa or meron kang depensa o pinoprotektan mo yung energy mo para hindi ka makontrol. Hindi ka makontrol ng evil forces kasi in reverse yan siya eh. Ayan. Para hindi ka makontrol ng evil forces. Para hindi ka makontrol ng evil forces. Ayan, yun yung tamang explanation dyan. Para hindi ka makontrol ng evil forces. Ayan. Ano pa ang about sa'yo? Justice in reverse. What's with the justice in reverse here? More clarification with that. May gumagawa ng injustice sa'yo. Meron ng atake sa'yo. May gumagawa ng injustice sa'yo. Ayan, kaya pala naglalagay ka din ng depensa. And ito yung gumagawa ng injustice sa'yo. Si Queen of Wheels and Queen of Swords. Or isa lang to sila. Or dalawang tao to. O, yung isa ay logical, cold, unemotional. Yung isa naman ay pwedeng may negosyo to. O komportableng buhay nitong taon to. Yan, no? O pwede nagtutulungan silang dalawa, no? Para gawan ka ng deceit scheme, injustice, yan. Inaatake ka nila. Napaka-ano nila eh, napaka-prosigido, napaka-driven, napaka-passionate na mga-atake sa'yo. Ayan. Na siguro gusto ka nila kontrolin. Ayan. Kasi meron devil in reverse din pati kanina, di ba? Clarification na ay control o may protection ka para hindi ka makontrol ng evil forces. So, gusto ka nilang kontrolin. It means itong mga to, gusto kang kontrolin. Gusto nilang ma-delay. May gusto silang ma-delay eh. Love life mo, pag-asenso mo, ang pag-succeed mo sa buhay, o kung ano man yung gusto nilang ma-delay. Gusto nilang bumagal.
tumagal bago mangyari yon. Ang padilihin yan, your destiny, your mission, your life purpose, pwede din. Kasi nasa evil forces sila guys, kaya ganyan sila. Para ba mga pawn ng kadiliman yan sila. Pawn, actually sa kadiliman na yan sila. Pawn ng mga diablo. Yan. Tao, yes. Sila yung pawn. Sila yung ginagamit para dahil lang sa nainggit, no? Nainggit sa'yo. Nainggit siguro yan. Nainggit. And umiiral yung pagiging covetous nila guys. Yung pagiging sakim nila pagkaganto. Nainggit na may magusto silang angkinin sa'yo. Na mapasa ka nila. Yung para sa'yo o kung anong meron ka gusto nila angkinin yun sa'yo. Napaka-cold pa oh. Itong mga taong to wala sa katwiran to. This type of people, yung mga ganito. Oh, kasi sakim, gahaman, no? And inggitira na hindi lang yung nakaramdam ng inggit kundi manghalit, gagawa ng scheme, deceit and injustice dahil sa inggit. Evil yan sila guys na klase ng tao. Yan ang mga sign na evil ang tao na mga yan. Yan ang mga evil. Isa yan sa sign na evil yung ganyang tao. Ano pa ang in-embody mo energy ngayon? Ito wala namang reversal to eh. You have a choice. Was with a choice here? Wait lang. Was with a choice? What's with a choice sa love life? Kasi by this, sa love life. Oh, sa love life naman ito, may choice ka sa love life mo. Kung sino ang gusto mong makasama o meron kang option, sabihin natin option, no? May pagpipilian ka sa love life. Kung sino ang pipiliin mo sa kanila, 2 or more person, yan. Wait lang. Madami ba to? Tong pagpipilian mo? Yung pwede mong pagpipilian? Baka darating yan ba? Darating yan na pagpipilian mo na wala pa, no? Wala pa, hindi pa nasa harapan mo. Wala pa sa harapan mo. Oo, marami sila. Na willing na mag-effort sa'yo, willing na todo yung pagtrabahoan talaga nila, yung mag-put ng hard work, no, towards you, and yung mag-effort sa'yo continuously. Yung ganon, kung sa panliligaw man, kung kunwari babae ka, yun talagang todo effort sila. At continuous pa. Marami sila. Pwedeng halo-halo na may past person mo, current person or new person. Yan. Yung iba siguro mga new person na type ka talaga, na willing na mag-effort sa'yo ng todo. Full na, full. Full yung pag-effort, todo na. Yan, ganon. Kasi meron ding indication na sa love life to. You have a choice sa love life mo kung sinong pipiliin mo maging partner. Pero meron ba nakadestined sa'yo talaga? O nakatadhana sa'yo na person? So, meron. Meron nakadestined talaga sa'yo na meron nakatadhana sa'yo na person. Yun ang meant for you na person na match kayo nun. That is your counterpart. Kaya may nakadestined o nakatadhana talaga siya sa'yo. No? Kasi ibig sabihin yan, may mission kayo together. Kung ano man yung mission ninyo, meron kayong gagampanan together, meron kayong gagawin together, kaya kayo nakadestined o itinadhana o nakatadhana. Ganun ba? Wait lang.
Um, at may pinanghinayangan to. Nagigrief siya, nang hinayang, sinawala sa kanya. Na yun ang tira sa kanya ay parang walang kwenta na. Parang ganon. Hindi sa walang kwenta eh. Kundi malungkot siya. Kasi ang laki nung wala sa kanya. Oo, malungkot siya. Kasi ang laki nung nawala sa kanya. Ikaw ba yung nawala sa kanya na ang laki nung nawala sa kanya? Upright ba to? Bangga sa kamay ko. Ikaw yan! Bangga kasi kaya inulit ko. Para sure. Ikaw yung nawala sa kanya na malaki. So, ibig sabihin, past person mo to. Or, na-miss na yung opportunity with you. Pwede din ganun. Kung hindi mo naman past person na pagkakataon niya sanang ligawan ganun at yung magkaroon ng seryosong relationship sa inyo, pwedeng ganun. Kung hindi mo man past person, ay na-miss niya yung opportunity with you. No? Or, kung past person mo ay hinayaan niyang mawala ka sa buhay niya. Kaya puno siya ng regret. Nag-grief siya. Kasi ang laki na nawala sa kanya. At ikaw yun, yung malaking nawala sa kanya. Na may ano pa yun eh. May message pa yun eh. Na yung natira sa kanya ay hindi sapat para maging happy siya. Kaya malungkot siya eh. Para hindi sapat para maging stable siya emotionally, para maging masiyahin siya, para maging active siya, di ba? Parang ang tamlay niya, para maging secured siya. Kasi ang laki na nawala sa kanya. O, isipin niyo to, isa yung natira, di ba? Isa natira. Lalo kung minahal ka niya, no? At yung tinira niya sa sarili niya ay konti lang, no? Na pagmamahal. Binigay niya sa lahat. 4 yung nawala. Oh, ang laki na nawala nga. Konti ang natira sa kanya. Na pagmamahal sa sarili niya. Na pagmamahal sa sarili niya. Ano yun? Binigay niya sa yung pagmamahal niya? Almost lahat. Almost lahat, that's why. Ayan. Alam mo man o hindi. Alam mo man o hindi. Wait lang. Init. Grabe init. Big init. It's summertime. Ano yung energy ng person na to? Na nakatadhana sa iyo maliban sa 5 cups. 2 of Wands. Parang may kumukontra sa kanya. Pwede natatalo yung isip at puso niya, or may kumukontra na evil forces na humaharang sa kanya. Pumipigil sa kanya na puntahan ka, pumipigil sa kanya na mag-take na action sa'yo, pumipigil sa kanya na i-message ka, pumipigil sa kanya na kontakin ka o tawagan ka. No? Dalawang karnero naguntugan, naglalabanan, pinipigilan ng isa. No? There's heat, intense battle. Pero hindi naman siya nag-give up. Yun ang mahalaga dyan, di ba? As a person, ano kang klase ng tao? Or ano personality mo? Clear yung isipan mo. Clear yung crown chakra mo.
Oh, napaka-strong ng crown chakra mo. White and parang purple or lavender yung color ng crown chakra. So, napaka-lakas ng crown chakra mo around this time. And parang combination of feminine and masculine. Buka. You have you're complete, both feminine and masculine. Or balance yung energy mo, both feminine, yung ano mo, ang tawag dyan. Basta yung both meron kang masculine and feminine energy. Yes, your energy. And makikita sa mga mata mo that you are a courageous person. Full of strength kasi dragon to. No, yun nandito. Powerful because dragon yun nandito. Kasi yung dragon to, sumisimbolo ng power yun and strength eh. Kung kaya nga yun sa tungkod ni Moses, di ba, may ano yun eh. May simbolo ng dragon. Sumisimbolo ng power and strength ng God. Yan ang pinaka-powerful and strong na animal, no? Sa animal kingdom. Kung still may nabubuhay ng dragon. Siguro dati, nung sinaunang panahon, nung panahon pa ng dinosaur, meron pa talagang dragon. Meron pa yan. Sa tingin ko lang ha, kasi may mga dinosaur naman ang lumilipad, baka yun yung dragon, no? Iba naman tong dragon, yung like sa Asian dragon. Baka nung sinaunang panahon ay meron talagang dragon. I don't know. Or it's a mythical creature lang talaga. Or parang gawa-gawa lang. Or kinreate lang ng imagination ng tao. Pero kung sakali nag-exist yung dragon, yan talaga ang pinaka powerful and strong na animal sa balat ng lupa. Kahit sa angels, di ba? Yan ang pinakamalakas na anghel na generate ng God, yung dragons na klase ng angel. Alam niyo paano yung dragon? Like Leviathan. It's a subspecies of seraphim angel, yung Leviathan. Pero 7 ang ulo. Ganun din si Lucifer, di ba? Kasi seraphim din siya, dragon siya, red dragon siya. 7 din yung ulo niya. Pero pahabayan sila ng dragon, guys. Hindi parang katulad ng western dragon. Para silang eastern dragon. Yan ang alam ko dyan, ha. Pahabayan sila na klase ng dragon. And then, 6 yung pakpak. Kasi nga, yung seraphim, ewan ko lang sa subspecies ng seraphim na si Leviathan. Kasi subspecies na yan siya, eh. Pag seraphim, 6 yung pakpak. At, yun nga, nagiging dragon sila. Actually, they can shape-shifting kung tawagin, no? Shape-shifting sila. Pwede nilang gayahin yung humanoid form or any form, and they can return to their origin, to their real form. Real form, which is a dragon. Yan. Yeah. May dragon ang anghel. Pero fiery dragons din sila, yung mga seraphim. Pero yung Leviathan ay, di ba, sa marine yan, sa tubig siya na klase ng dragon. Yan. And it's fiery angels and seraphims. Made of fire. Yan ang anghel, mga anghel na made of fire, gawa sa apoy. At bumubunga sila ng apoy, bumubuga sila ng apoy. Kasi nga, dragon eh. Pero kaya nilang gayahin yung humanoid form, any form. Yan.
Pero yung ibang anghel, hindi nila kaya ma-shifting into a dragon form kasi mga seraphim lang ang ganun. Yun talaga ang real form ng mga seraphims. Fiery angels lang, fiery angels. So, ayan. And, napaka-clear ng chakras mo. Napaka-clear ng aura mo. Clear, kasi puti eh. Pure, clear. O na-purify. Hindi, pure lang, pure lang, pure. Pure. Yes, pure. Kasi puti, di ba? Yun ang term dyan. Yun ang clarification niya na pure din yung aura mo. Pure. Kasi puti, di ba? And malinis kasi puti. Or merong naka-surround pati na naglilinis ng aura mo na pag mayroong mga palapit na negativity or any destructive energies ay nilulusaw niya. Ganun ba yan? Kasi pure yung aura mo eh. Hindi. Ano yan? Parang light na nag-radiant. Ganon. Light. Hindi. Pure yung aura mo. Eh, hindi yan ma-maintain na pure kung walang ano eh. Ano yan na? Nava-vanish. Nava-vanish yung mga negativity. Pag dumadapo o lumalapit sa'yo, nabavanish siya. Baka hindi siya nabavanish. Pagka ganyan, protected yung aura mo niyan. Kasi pure yung aura mo yan. Puti oh. Parang walang negativity. Ibig sabihin walang negativity sa aura mo yun. Tingnan ko ha. Walang negativity sa aura mo yun. Pagka ganyan. Kasi pure nga, di ba? Pag mayroong negativity na papasok sa'yo o paparating sa'yo o mga atake sa'yo o magkukluk sa'yo or destructive energies, ano yun, napupush pabalik sa mga pinanggalingan? Let's see hindi siya napupush. Upright ba to? Actually parang pahalang pa yan. Upright ba yan? Ay, napupush siya. Napupush pala siya pabalik sa pinanggalingan, yung mga negativity at yung destructive energies, no? Napupush siya pabalik sa pinanggalingan niya, sa mga nagsayan, sa source niyan, kung saan galing yan, yung negativity and destructive energies. Ganon. So, kung sakali mayroong mag-send sa'yo ng negativity niya, bad energy, or invade, no? Kasi nakapang this, or evil eye, yan. Napupush yan, pabalik dun. Yung negativity niya, yung evil eye, mga ganun ba? Pabalik sa kanya. Napaka-strong and pure ng iyong aura. Or sabihin na natin energetic field pati. Pwede din. Gano'n din yung chakras mo. Balance din to eh. Yung chakras mo. Kasi strong yung crown chakra. Malinaw, malinis yung aura mo. Ganon. Malinaw, malinis. And ano yung feelings ni Five of Cups sa'yo ngayon? Yung person mo. Ay, nagtatago or what's with the Seven of Swords here? Page of Swords. Tinatago niya nga yung totoo niyang feelings.
hinahide niya yung totoo niyang feelings. Oh. No, kunwari hindi siya interesado na ipursu ka, na makasama ka, ganun yung feelings niya, no, na parang hinahide niya, tinatago niya, o hinahide niya yung feelings niya. Meron siyang tinataguan. Ang totoong naramdaman niya sa'yo. Yung mga ikaw ba ang tinataguan niya? Ikaw ang tinataguan niya ng feelings niya sa'yo. Ikaw. Bakit ayaw niya malaman na in love ba siya sa'yo? Na in love siya sa'yo? Hindi. Ayaw niyang malaman mo na in love siya sa'yo. Hindi. Ayaw niyang malaman mo yung totoo niya naramdaman sa'yo. Kunwari, na-attach. Oo. Na-attach siya sa'yo. Na-attach siya sa'yo, na naging sensitive yung feelings sa sa'yo, naging emotional siya, parang katulad nitong cup. Naging mahalaga ka sa kanya, katulad nga nito kanina na ang laki na nawala sa kanya, which is ikaw, di ba? Naging importante ka sa kanya, mahalaga ka sa kanya, importante ka sa kanya. Ganon, na pagdating sa'yo, naging sensitive yung feelings niya, o umiiyak siya dahil sa'yo. Kasi meron ding, hindi. O naging emotional lang siya, or napapaluha. Kahit napapaluha. Ayun, napapaluha lang siya. Pero yung umiiyak talaga na, yung may umahagulgol siguro hindi. Napapaluha lang siya. Napapaluha. Siguro pinipigilan niya din yung magtuloy-tuloy yung luha niya na umiyak siya ng umiyak. Pinipigilan niya siguro yun. Yun ang feelings niya. Ano naman ang iniisip ngayon ni Five of Swords na to? Ni Five of Cups pala. Anong iniisip niya ngayon na connected sa'yo? Na you are, siguro upright to. Upright ba yan? Na you are connected or meron kayong spiritual connection. Ayan. You have a spiritual connection or deep spiritual connection. Ganon. Na naramdaman niya yung energy mo. Sa sense yung energy mo. Pwede din ganon. Kasi the High Priestess, meron kayong spiritual connection. Yun ang iniisip niya. Ano pang iniisip niya? Kaya gano'n na lang pang hinayang niya sa'yo. Ano pang iniisip niya ngayon na gagawin towards you ni Five of Cups na yan? Upright ba itong Four of Wands? In reverse. Wala pa. Kung separation kayo ngayon nito, or hindi pa kayo in a relationship, wala pa siyang gagawin. Manatiling ganon. Wala pa siyang iniisip na gagawin towards you. Ano naman ang next move ni Five of Cups na yan towards you? Wala pa talaga. Hindi pa siya mag-offer ng cup of love or hindi pa siya mag-reach out sa'yo. Wala pa. Baka hindi pa divine timing kasi di ba nakadestin o nakatadhana. Malapit na ba ang divine timing sa inyong dalawa ni Five of Cups na yan? Kaya naman malapit na din. Ang magkaroon ng reunion o celebration, mag-celebrate kayo together, union, or you will celebrate with your friends and your family kasi ma-unite na kayo, ganun ba? Malapit na din daw, pero wala pa tong balak talaga na yung magsama kayo, na mag-reach out sa'yo, wala pa. May opposing forces. Ano ba itong pumipigil sa kanya? Evil forces. Pwedeng evil forces yan. Upright ba to? Palang pa eh. Evil forces itong pumipigil sa kanya. Evil forces yan siya.
Ano yung gusto sabihin sa'yo ni Five of Cups na yan, person mo? Magtatagumpay siya. Magtatagumpay ang connection nyo. Magsasucceed daw. Clarify by the sun. Magtatagumpay daw ang connection nyo. Magsasucceed. Yan. At talagang ina-assure niya na magtatagumpay yung connection nyo. Ano ba ang gusto niya mangyari sa inyo? Yung Five of Cups na yan. Ay, bright ba ito? Parang palang. Parang palang. Upright ba itong Nine of Wheels? In reverse and reverse. Itong Six of Swords, upright ba yan? In reverse din. Yung makabalik o magkabalikan kayo o makabalik siya sa'yo, lalo kung nasa ibang lugar siya, no? Trabaho sa ibang lugar, o kung naghiwalay kayo, kung past person mo ay babalik siya sa'yo, ganon. Or kung nagkalayo kayo, ay babalik siya sa'yo, mga ganon ba? And then, hindi na siya single, hindi na siya nag-iisa. Siyempre, pag nakabalik sa'yo, hindi na siya nag-iisa, hindi na kayo kanya-kanyang buhay. At ano yun, magsama agad kayo. Let's see. Hindi. Ano ang gusto niyo next na mangyari sa inyo ni Five of Cups na yan? Upright ba itong Three of Swords? Masaktan? Masaktan? Maka-experience na heartbreak? Hindi. Umiyak kayo? Kasi umiyak yan dito na nasasaktan. Umiyak kayo. Parang umiyak ngayon dito. Sino gusto niyo umiyak siya? Baka siya eh. Hindi, ikaw. Ikaw yan. Ikaw. Ikaw. Or maybe both of you. Both of you. Yun ang gusto niya. Umiyak kayo. Hindi ako masaktan. Umiyak kayo. No, na, alam mo yung parang pinipierce yung puso niyo dahil sa emotional kayo. Yan. Yun ang gusto niya. Umiyak kayo. Pareho. Para ano? Wheel of Fortune. Ang umiyak kayo, ito clarification na naman. Para ano? Bakit? Gusto niyang umiyak kayo? Para pagsamahin na kayo ng tadhana, ng God? Ng langit? Para mag-decide na yung God. Yung langit, napagsamahin na kayo. Kasi alam niya nakadestin kayo eh. Kinlarify ko yung kanina eh. Para hindi. Hindi pala. Pero, nakadestin kayong dalawa. Hindi ko pala kinlarify. Kung alam niya na nakadestin kayo. Alam niya ba na nakadestin kayong dalawa? Upright ba to? Hindi niya alam. Hindi niya alam na nakadestin kayong dalawa. Akala ko alam niya. Hindi pala. Hindi niya alam na nakadestin kayong dalawa ng taong to. Ang umiyak kayo kasi may humaharang, may humahad lang eh. Yung mag-cry out loud, cried out.
mag-cry out loud. Cry out loud. Oh. Iiyak kayo, no? Para mag-decide na yung langit. So, parang i-pressure yung langit, yung ganda. Pagsamahin na kayo. Ano yun, mag-drama kayo, ganon. Iiyak-iyak kasi. Gusto nyo nang magsama, ganon. May divine timing yun eh. Gusto niyang madaliin na magsama na kayo. Kaya ganon. Oo, tama. Gusto niyo madaliin na pagsamahin na kayo. Kaya gusto niya mag-iiyak kayo pareho. Kaya pala pareho kayo iiyak. Yun ang gusto niya. Iiyak kayo pareho. Para mag-decide na yung God na pagsamahin kayong dalawa. Ay, sorry. Diba? Bakit pag ginawa niyo ba yun? Pagsamahin na kayo ng God? Pag umiyak kayo pareho? Hindi. May divine timing yun. Ay, drama pa. Para lang pagsamahin ka agad. Nagmamadali siya eh, na makasama ka. Ano yung pero siya nga itong parang defensive pa. Siya nga itong yung parang hindi aminado sa feelings niya. Parang sa dito kanina, dito sa Seven of Swords na parang hinahide niya yung totoo niyang emosyon, nararamdaman towards you. O hindi nga niya nire-reveal yung totoo niyang naramdaman sa'yo eh. Tinatago niya eh. Oh, duwag pa nga siya eh. Tapos magmadali na magsama kayo. Ang gusto yung magdrama kayo para pagsamahin na kayo agad. So, ano yung next na mangyari sa inyong dalawa? Pero marapit na din daw ang divine timing sa inyong dalawa. Ng taong yan. Pray kaya to. King of Wands. Wala pang move, wala pang magte-take na action. Wala pa. Pag divine timing na, dyan yan, malalaman. Of course, pag divine timing na dyan na yan, magte-take na action. Both sides for sure. Siya and ikaw. Wala nang mga hadlang yan. Siyempre, divine timing na Pag wala pa talaga yung divine timing, madaming hadlang talaga yan. At may mga kontrabida yan na gustong harang-harang na parang feeling entitled, feeling may karapatan ng humarang. Lalo kung mga gahaman yan. Lalo kung mga puno ng inggit yan, mga evil. Ano pa? Ano bang gustong sabihin sa'yo ng person mo na si Five of Cups pa? Ano pang gusto niyang sabihin sa'yo? O naisip paratingin sa'yo? Gusto niya magkaayos kayo. Pwede. Upright ba yan? Hindi. Ang gusto niya ay mawala na yung itong evil forces na humaharang sa kanya. Parang yan yung dominant na napaka-strong daw, hinaharangan siya. Kasi wala pa yung divine timing. Pero malapit na din ang divine timing. Kaya may mga humaharang pa. No? At inaalaw yan ng God yung mga humaharang na yun. Kasi wala pa yung divine timing eh. So, may tamang panahon para magsama kayo. Hindi niya pwedeng madaliin yan. So, yan. Ano ba nagustuhan sa'yo ng person mo na to na si Five of Cups sa'yo? Ano nagustuhan niya? Alam mo kung ano yung tama sa mali. Marunong ka magtimbang-timbang. Dalawang sword na parang tinitimbang-timbang niya. Or anyway, no? O alam mo kung ano yung parang nakagain ka ng wisdom ba? Kasi puti pati ito. Pure yung aura mo. Pure. Puti, di ba? Puti din dito. O yan. And you're intelligent kasi may sword dito eh. Parang natuto ka sa mga pati sa mga experience mo and sa experiences ng iba. Yan. Alam mo na kung ano yung
tamang gawin at hindi tamang gawin na pwede mo ikipahamak, ganun ba? Yun. May natutunan ka sa mga experiences mo sa buhay habang dumadaan ka sa pagsubok. Kasi may parang naka-change o yes, habang dumadaan ka sa pagsubok na mayroong mga humaharang, pumipigil, may mga nang-challenge, may mga ipal, may mga hadlang, na mayroong mga gusto mo pag-compete, mga ganyan ba? Mga foolish yan sila, foolish. Marunong kayo mag-identify kung ano yung foolish sa hindi foolish. Madali nyo ma-identify eh. Madali nyo ma-identify yan. Para bang based sa experience na din. No? Marunong kayo mag-acquire ng wisdom. Mag-obserba pati. Yan. Yan. Ang hilig ng mga foolish. Man-challenge, makapag-compete sa iba. Five of Wands na energy. Ano pa ang next na mangyayari sa inyo? Kasi malapit na din ang divine timing eh, sa inyong dalawa. Clarify ko kanina eh. Ha? Maging malungkot pa? Maging malungkot muna. Tapos, para manamlay, siguro spursion mo to, ang ganyan na mangyari sa kanya. Siya, na maging malungkot, ganyan ang experience niya, hindi siya kontento sa buhay niya, no? Without you, no, nawala ka sa buhay niya, hindi siya kontento, nanamlay siya, malungkot siya, no? Para ma-realize siya kung gaano importante, na kung gusto ka ba talaga niyang makasama, no, na intention, desire niya na makasama ka, to have you, na maging parte ka na ng buhay niya, na makasama ka na sa buhay, ganyan ba? Kasi kung hindi niya ma-experience to ay wala eh, no? At tinatago niya pa nga yung feelings niya sa'yo eh, kung ano yung naramdaman niya sa'yo eh, na na-touch siya sa'yo eh. Pero kung ma-realize niya ng gusto ng ganyan ng experience niya, ay magpursige yan siya, maging courageous at maging driven na mag-take ng action sa'yo. Part ng divine plan yan, pagkaganyan. And then, ano ang next na mangyari sa inyo ni Five of Cups after this? Part ng divine plan yan. Bubuo na kayo ng pamilya. Oh my gosh. Bubuo na kayo ng pamilya. Magkaanak. Ayan. Mamuhay ng fulfilled. Happy. No? Full of happiness. Satisfied kayo. Magka-baby kayo agad. As in, agad magka-baby kayo. Ang bilis. Ang bilis nyo lang magkaanak. Mabilis kayo magkaanak. Papasasama kayo buntis agad kung sino ang babae sa inyo. So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading.